Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Command Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. At base sa datos ng ahensya, as of 5 a.m. ngayong araw po na ito ay may naitalang isang namatay at 7 nasaktan. Lahat po ng casualties sa ito ay naging biktima ng pagguho ng lupa dyan sa may Tuba, Benguet. At dahil nga po sa nabanggit natin kanina na napakalawak nitong naging saklaw ng rain bands at wind bands ng Bagyong Nando, ay may 43,000 families, katumbas po yan ng 159,000 na mga kababayan natin ang apektado ng bagyo. Hanggang ngayong alas 5 nga po ng umaga, may 24 na kalye at 8 tulay ang hindi pa rin madaanan sa mga oras ito, at ang 32 seaports na apektado ay hindi pa rin operational dahil may mga nakataas pa nga pong mga typhoon wind signals, ay hindi pa rin po pinapayagan ang paglalayag sa maraming mga rehiyon. 29 na barangay ang nananatiling lubog sa baha hanggang sa mga oras ito, pero nakadeploy pa rin po ang mga kawani ng Philippine National Police, ang AFP, ang Philippine Coast Guard at maging ng Bureau of Fire Protection. Ang land, air at sea assets po ng pamahalaan patuloy na nakantabay para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dito po sa ating kinatatayuan, makikita nyo dito sa live update board ng lokasyon ng bagyo, ay makikita natin papalayo na nga po ang Bagyong Nando mula sa Philippine Area of Responsibility, at wala na tayo masyadong nararamdaman mga malalakas na hangin o ulan, pero ngayon pong pagsikat ng araw ay naasahang tatambad pa ang pinsalang iniwan ng Bagyong Nando. Naasahan nga po mamaya ang situation briefing dito sa NDRRMC. Mamaya po, makakapanayam natin tagapagsalita ng NDRRMC na si Ginoong Juni Castillo para sa karagdagang update sa naging pinsala ng Super Typhoon Nando. Yan po muna latest mula sa NDRRMC. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.